Bawakwar tawab shalanawa. Bawakwar tawab shalanawa. Abayahawa shabasamayam. Abayahawa shabashamayam. Salakalanawa. Salakalanawa. Alkataayanawa. Alkataayanawa. Watawadala kaildamak. Tawadala kaldamak. Sa satap at kataayanawa. Asatap at kataayanawa. Kalhalal hawad la abayahawa layam. Alalawad na abayahawa layam. Basam shayak yahawasya. Basya masyayak yawashay. Basam raw kakadas. Basyam raw kakadas. Yaman. Yaman. Okay. Nandito na tayo sa chapter 8. So hanggang chapter 15 lang ito eh. Sa second book of Maccabees. Magsimula tayo sa chapter by chapter book of Matthew. Tuloy-tuloy na hanggang Revelation. Okay. Basa. Pangalawang aklat ni Macabeo, Kabanata 8, verse 1 to 36. Si Judas Macabeo at ang kanyang mga kaibigan ay lihim na nagpunta sa mga bayan. Inisa-isa nila rito hanggang sa sila'y makatipon ng 6,000 ang kababayan na nananatiling tapat sa pananampalatayang Hudyo. Nanalangin sila sa Yahweh, nakahabagan ng mga tao, lalo na ang mga pinahihirapan sa lahat ng dako. Hiniling din nila ang kahabagan ng templo na nilalapastangan ng mga taong hindi kumikilala sa tunay na alahayam. Oh. Kasi merong ibang alahayam ang iba, hindi tunay eh. Alahayam naman talaga ang nakalagay eh, noong panahon. Ngayon, nagawa ang Bible, ginawa ng Diyos, ginawa ng God. Pero ang original talaga alahayam. May totoong alahayam, mayroong huwad na alahayam. Alahayam talaga nabanggit. Tapos ginawang modern, naging Elohim. Elohim, fallen angel. God, fallen angel. Diyos, fallen angel. Pinalitag fallen angel lahat. Ang alahayam. So, ganoon ang ginawa ni Judas Macabeo. Buo siya ng ng mga kawal para sa digmaan. Kasi biro mo, isang pamilya, mabuti walang tatay na yon, balo na atang nanay. Tapos pinatay yung 7 anak. Ang 7 anak man na, ang bunso, babae, ang galing magsalita. Parang sinirmonan ng hari. Parang nangaral si hari. Pero grabe, mas matindi pang torture niya kaysa lahat. Yung bunso, babae, oh. Matindi ang torture, grabe. Okay, tuloy tayo. Idinalangin din nila ang kaawaan ng lungsod na winasak at pinaguho ng mga hintil at pakinggan ang daing ng mga patay na humihinging ipaghiganti ang kanilang kapihan. Nagsumamo sila sa alahayam na alalahanin ang walang katarungang pagpatay sa mga walang malay na sanggol at ang paglait sa pangalan niya at tuloy ipadama ang kanyang pagkabuhi sa kasamaan. Nang mabuo ang pangkat ni Judas Macabeo, ito'y napakalakas, ano pat hindi makayang labanan ng mga hintil, sapagkat ang dating galit ng alahayam ay naging pagkahabag sa mga Hudyo. Oh, yan. At least dito, nagkaroon na ng habag ang alahayam sa mga Hudyo. So, ang sikreto lang talaga dito, itong mga Hudyo, Hudyo ang tawag kasi nila kasi divided kingdom eh. Israel at saka Hudyo, Huda, mga Jew. Oh. Ang Hebrew ay sila Abraham. Nagsimula ang Israel kay Jacob na pinalitag pangalang Israel. Ngayon, after King Solomon, nahati ang Israel, naging Kingdom of Hudyo at naging Kingdom of Israel. Ito sila natira kasi mga Hudyo. Kasi ang Israel, 10 tribe, kasama tayo doon na mga ninuno natin. Scattered na. Oh, nagkalat na dito. Dito napunta ang iba napunta sa ibang mga bansa. Actually, may parte sa Indonesia, Tagalog ng salita. May mga parte sa mga bansang, iba-ibang bansa, Tagalog daw ang salita. Grabe, hindi lang pala Pilipinas may Tagalog, pati sa ibang bansa pala may Tagalog. So, yun. Ngayon, maintindihan nila ang YouTube channel natin. Pagpunta, Tagalog, makaintindi tayo dito. Kasi sa Pilipinas to, sa bansang offer. That's why na-asahura na tayo sa YouTube channel eh. May kasunod na paabot ng $100, asahod naman uli. So, yun. Ngayon, ito na.
malakas ang hukbo ng pinaghanda ni Judas Macabeo. Dahil mga sanggol, pinatay. Yung mga daming antindik, kinakawawa talaga mga Hebrew Israel. Para bang sa mga hintil, parang parang nila, kaaway talaga nila na taimtim na kaaway o mortal na kaaway talaga ang mga Hebrew Israel sa mga hintil. Mga hintil pa naman, maraming bansa yun eh. Meaning ng hintil, different nation ang kaulugan ng hintil. Iba-ibang mga bansa na hindi Hebrew Israelite. So yan. Okay, tuloy tayo. Walang ano-ano'y sumalakay na lamang sina Judas Macabeo sa mga bayan at nayon at sinunog ang mga ito. Nakuha nila ang mahalagang kuta ng kaaway at marami sa mga naroroon ang tumakas. Madalas ay sa gabi sila lumulusob, sapagkat dito sila lalong nagtatagumpay. Ang katapangan ni Judas Macabeo ay napabalita sa lahat ng dako. Nabalitaan ni Felipe na gobernador ng Jerusalem ang madalas na pagtatagumpay ni Judas Macabeo sa iba't ibang dako. Kaya't sumulat siya kay Ptolomeo, ang gobernador ng Cilicia at Pinesia, upang tulungan silang pangalagaan ang kapakanan ng hari. Yan, ito ang mga kalaban yan. Kapangalan ng hari ni Hari Antioco. Syria yan eh, Syria. Bansang Syria. So, talagang grabe talaga eh. Buhay ng mga Hebrew Israelite doon talagang nakataya. Para lang silang mga hayop na papatayin. Basta-basta. Okay, tuloy. Tinawag agad ni Ptolomeo si Nicanor, na anak ni Patroclo at isa sa mga malapit na kaibigan ng hari. Binigyan siya ng 20,000 kawal buhat sa iba't ibang bansa para lipulin ng mga Hudyo. Pinasama rin si Gorgias, isang bihasang kawal at batikang mandirigma, bilang pangalawang pinuno. Ang hangad ni Nicanor ay malikom ang halagang 70,000 kilong pilak upang ipambayad sa pagkakautang ng hari sa mga taga-Roma. Palak niyang ipagbili bilang alipin ang mga Hudyong mabibihag niya. Pero mo, ipagbili ha. Bilang alipin. So ating bansa, pinagbili din tayo dito eh. Kasi yun talaga ang binibinta. Ang mga Hebrew Israelite. Pagbili. Si Iwan, bilihin naman ni Nelson. Joke lang. so gano'n, no? Grabe talaga. Pinagbibili. Gawing alipin. Ginawa nga sa stock market eh. Ang mga Hudyo na ibibinta. Sa stock market. Ang mga taong gusto bumili, titingin lang sila doon. Mamimili sila para gawin ng alipin. So, ganyan ang nangyari sa mga Hebrew Israelite. Okay, tuloy. Hindi pa may ipinamalita na niya sa mga lungsod sa baybaying dagat na hindi magatubiling magbinta ng 70 alipin sa halagang 35 kilong pilak. Wala siyang kamalay-malay sa parusang itinakda na ng alahayam para sa kanya. Nabalitaan ni Judas Macabeo na papalapit na para sumalakay si Nicanor at ang kanyang hukbo, at ipinaalam niya ito sa kanyang mga tauhan. Ang mga duwag at kulang ang pagtitiwala sa alahayam ay humiwalay sa kanya at tumakas. Ngunit ipinagbili ng iba ang nalalabi niyang ari-arian at nakiusap sa alahayam na iligtas sila kay Nicanor, sapagkat hindi pa man sila naglalaban ay tiniyak nang ipagbibili sila. Yan, pero mo, pag hindi mo lumalaban, ipagbibili. Itong digmaan ito, sabi ni Judas Macabeo, kayong mga duwag na wala ganong tiwala kay alahayam, alis na lang kayo. Takbo na lang kayo. Huwag na kayong sumali. So, kailangan yung mga matapang talaga ang harap sa digmaan. So, ganun ang tinding ginawa.
At alam mo ba yun dito? Itong mga naging Muslim, mga Hebrew Israelite naman yan eh. O, buo sila. Imainilip. Against ano? Sa gobyernong Roma. Gobyernong Bangag. So, ganun. Ganun palang binubuo. Karakter talaga. Pero sa mga Christian, ay, mga rebelde yan, imailip. Pero yun pala mga ginagawa tulad ng ginawa na ni Judas Maccabeo para dumipinsa. Kasi inaapi na eh. Ganon. So, doon ko na naintindihan. Dati, hindi ko naintindihan. Yung Christian pa ako. Ngayon, hindi na. Hindi na ako Christian eh. Messianic na eh. Ang Messianic sa Islam, halos magkapareho. Pareho doctrine, bawal ang baboy, bawal ang dinuguan, pero hindi bawal magdami ng asawa. Pareho doctrine. Ang Christian, kunwari, isa lang daw asawa, pero maraming kabit. Kunwari, isang asawa, pero pagdating ng February 14, ang daming dinadala sa hotel. Nagsiping na walang kasal. Yan ang sa demonyo. Okay, tuloy tayo. Hiniling nila sa Yahawa na gawin ito. Kung hindi man para sa kanila, ay alang-alang sa mga tipang ginawa niya sa kanilang mga ninuno. At sapagkat tinawag niya sila upang maging kanyang bansa. Tinipon nga ni Judas Maccabeo ang kanyang 6,000 tauhan at pinalakas ang loob nila. Sinabi niyang huwag silang mababahala ni matatakot man sa maraming hintil na wala namang dahilan para salakayin sila. Manapay lakas loob na lumaban. At alalahanin ng mga pagmamalabis ng mga hintil sa templo at sa banal na lungsod. Pati ang pagyurak sa matandang kaugaliang minana nila sa kanilang mga ninuno. Yan. Kasi itong mga hintil, pinakailaman ng mga teaching ng Hebrew Israelite, yung mga ninuno, yung Torah, pakailaman nila. Gusto nila mga Hebrew Israelite susunod sa doktrina ng mga hintil na kumain ng baboy, kahit ano-ano, o di na mag-ano ng Sabat, ililipat ng Sunday, wag na sa Sabado. Kasi ang Sabat, Saturday talaga, ayon sa original. Dati, tumutukma yan sa New Moon eh, ang Sabat. Unang Sabat, New Moon. Pero hindi na tumapat, mag-iba na ang New Moon sa Sabat na Saturday. Bakit? Binabago ng anghel eh. Yung mga anghel kasi nasayan sa buwan, binabago nila, pati sa araw eh. Ngayon, pag ang anghel na araw ay naglakad, bumaba sa chariot, ayan, taginit. Pag sumakay uli sa chariot, yun ang medyo malamig-lamig na ang panahon. Tapos yung buwan, nagbago-bago ang new moon. Kasi dahil sa anghel, may mga pasaway talaga anghel. That's why sabi ni Hawa, kayo mga tao, may kapayapaan kayo. Ako wala. Dahil sa daming mga anghel, gimanis niya ng mga pasaway. O biro mo mismo si Hawa, inaamin niya na wala siyang kapayapaan. Dahil sa mga gulo, number 1 talaga itong mga anghel. May kapangyarihan pa naman ang anghel. Hindi katulad nating normal na tao, mula kay Adan, walang power. Pwede silang magmanifest sa kanilang kapangyarihan. Immortal din sila na naging Satan. Naging Satan lahat ng mga fallen angel na nagkasalang anghel. Yung mga mataas na ranggo, Satanas. Hindi lang isang Satanas, maraming mga Satanas at marami ring mga demonyo. So, ganon. Ang evil spirit naman, ito yung mga Nephilim nga namatay sa baha. Naging evil spirit. Okay, tuloy tayo. Ang pinananaligan nila ay ang kanilang sandata at lakas. Wika ni Judas Maccabeo, ngunit tayo'y sa makapangyarihang alahayam nagtitiwala. Sa isang tango lamang ay maaari niyang wasakin hindi lamang ang sumasalakay sa atin, kundi maging ang buong daigdig. Ipinaalala rin niya kung paano tinulungan ng alahayam ang kanilang mga ninuno
lalo na ng panahon ni Sennacherib. Nang 185,000 kawal nito ang pinatay ni Hawa. Pinagunita rin niya ang nangyari sa Babylonia nang 8,000 Hudyo ang tumulong sa 4,000 taga-Macedonia laban sa 120,000 na taga-Galacia. Sa tulong ng alayam, nalupig nila ang mga taga-Galacia at marami pa silang nasamsam. Oh, yan. Sa tulong ni Hawa, kahit paano, tinutulungan talaga ni Hawa ang mga Hebrew Israelite laban sa mga higmaan ng mga hintil. Kasi ang dami ng mga hintil eh. Iba-ibang bansa yan eh. Nagsama-sama. Kung gusto lang lipulin ng mga Hebrew Israelite. Pero sino ba ang kapanalig niya? Kaya si Hawa lang talaga. So, yan ang nangyari nga, nagtagumpay sila. Okay, tuloy. Sa ganitong mga pangungusap ni Judas Maccabeo ay lumakas ang loob ng kanyang mga tauhan at humanda silang ihandog ang kanilang buhay para sa kautusan at sa bansa. Hinati ni Judas Maccabeo ang kanyang hukbo sa 4 na pangkat. Bawat pangkat ay may 1,500 katao at pinamumunuan ng isa sa kanilang magkakapatid. Siya at sina Simon, Jose at Jonathan ay may kanya-kanyang pangkat. Inutusan niya si Eleazar na basahin ng malakas ang banal na aklat at ibinigay sa kanyang mga tauhan ang sigaw na pandigma. Tutulungan tayo ng alahayam. Ang pangkat niya ang nanguna sa paglusob laban kay Nicanor. Ayan. Eh, maraming tao yan si Nicanor eh. Naglikom din maraming sundalo yan. Yung mga hukbo. So, ganun katindi ngayon. Okay, tuloy. Sa tulong ng makapangyarihang alahayam, napatay nila ang mahigit na 9,000 kaaway. Marami ang sugatan. Tumakas naman ang iba. Sinamsam nila ang salaping dala ng mga taong bibilis sana ng mga bihag na Hudyo. Tinugis nila ang tumakas na mga kaaway. Ngunit hindi na nila hinabol ng tuluyan sapagkat gumagabi na. Ang isa pang dahilan ay desperas na ng araw ng pamamahinga. Kaya hindi na nila ipinagpatuloy ang pagtugis. Okay, tingnan mo ha, 9,000 ang napatay nila sa tulong ni Alahayam. Pero dahil tumakas ang iba, hinabol nila. Eh, dispiras ng Sabat yun eh. Friday yun. So, paglubog ng araw, Sabat na. O, tumigil na sila. Talagang respeto talaga ng Sabat. Pero ang iba dito, walang respeto sa Sabat eh. So, mga pasaway eh. Kasi pag gano'n kasing tao, doon mahalata na hindi talaga sila totoong nanampalatay kay Hawa. Nagpuna-kurarian lang. Kasi ang totoo talaga ng palataya, kahit ma-assign sa malayo sa trabaho, pag makauwi, simba talaga. Pero yung nandito lang, hindi nagsimba. Yung maliit na mama, nandito lang, may motor pa yan eh. That's why tiwalag. Tilawag sila, dalawang nina. Tiwalag sila. Nagkapoy ko no. Sino? Ha? Apat na ang tiwalag natin lahat. Si Pailo. Oo. Apat na ang tiwalag natin. Una, si Nate, Pailo. si Nanay, Marciana, si maliit na mama. At pang-apat, si Nina. Nandito lang eh. Oh, pero ilan na magtatlong buwan na hindi yung simba. Okay sana, mag-chat na hindi makasimba, magpaalam. Hindi nagpaalam, kanina lang nagpaalam, 3 buwan na hindi nagsimba. Sabi ko dito, i-chat mo, natiwalag ka na. Ayaw naman dito. Ako daw dapat magsabi. Kasi diyan mahalata na hindi talaga totoong manampalataya kay Hawa. Kunwari-kunwarian lang nagsimba kasi alam niya na may coming blessing. So, ministry talaga, hindi talaga ministry, ministry. Money lang talaga siya. Aboy. Ang totoo manampalataya kay Abay Hawa, hindi man siya makasimba ng Sabat kasi nagtratrabaho siya sa malayo. Pero pag makauwi yan, magsisimba yan. Pero yung nandito lang, hindi naman nagtrabaho sa malayo, hindi pa rin magsamba. May motor naman, hindi pa rin magsamba.
Di na nagpakita, tiwalag. Ito rin isa, tiwalag din. 4 silang tiwalag. Ang Caloocan, isa lang na tiwalag pa doon. Tiwalag ni Charmel, si pangalan yun, Crisanta. Tiwalag yun Ay, eh. oo. Oo. Reseta. Si Crisanta, gitiwalag yun doon. Santa Pero Barbara. dito, 4 na Sitag. tiwalag natin. Chris. Kasi, ang mangyari kasi, kung konsintihin natin yan sila, magagalit si Aba Yahawa sa atin. Pag magalit yan, yung inasam-asam nating mamadaling blessing, matagalan. Katulad ng mga Hebrew Israelite na instead na from Egypt, alis sila, papuntang Kanaan, makarating sila ng 40 days. Dahil nagpasaway na ang 40 days naging 40 years. Pero mo ha, 40 days, naging 40 years. Gaano katagal yung 40 years? Ang blessing, instead na coming soon na daw, sabi ni Supremo, ba't na? Inaayos na sa Central Bank. Instead na 1 week, 7 days, maging 7 years pa. Gusto ba natin yan? Then, kinukonsente natin ang mga hindi totoo manampalataya. Dahil mani-mani, tapos pag ma-receive na natin, biglang magpakita. Bakit nagpakita kayo? Because of money, hindi because of Yahawa? Alis kayo, wala kayong tatanggapin kahit isang kusing. Namembro naman ka dati, punta kayo doon. Magyango-ungo kayo doon. Hindi na ako mag-backer sa inyo, mga pasaway kayo. Dagang muhilak yun. Sayang yan. Dagang muhilak mo. Yan. Tuloy tayo. Bago dumating ang araw ng pamamahinga, natipon na nilang lahat ang mga sandata at ari-arian ng mga kaaway. Kaya't masiglang-masigla silang nagpuri at nagpasalamat sa Yahawa, sapagkat nagpakita siya ng pagkahabag. At sa tulong niya, ay sinapit nila ang araw na iyon na pawang mga buhay pa. Nang matapos ang araw ng pamamahinga, ang ibang mga samsam nila ay pinamahagi sa mga biktima ng pag-uusig sa mga balo at mga ulila. Ang natira ay ipinamahagi sa kanilang mga pamilya. Yan. Tingnan mo ha, yung mga nasamsam nila, tinutulong nila. Tinutulungan, binibigyan nila yung mga ulila, mga biktima, mga balo, lahat. So, yan ang blessing sa digmaan. Pag manalo sila, ang anong property ng kalaban na makuha nila. Tuloy tayo. Pagkatapos, sama-sama silang nanalangin at hiniling sa Yahawa na sila'y kahabagan at lubusang ibalik sa kanila na kanyang mga lingkod ang dati nilang kaugnayan sa kanya. Nagkasagupa ang mga Hudyo at ang hukbo nina Timoteo at Bakedes. Sa labanang iyo'y 20,000 kaaway ang napatay nila at naagaw pa nila ang ilang matataas na tanggulan. Tulad ng dati, hinati nila ang kanilang mga nasamsam. Ang kalahati ay para sa kanila at ang kalahati para sa mga pinag-usig, mga balo at ulila at sa matatanda. Tinipon din nila ang mga sandata ng kaaway at itinago sa mga piling lugar upang madaling makuha kung kakailanganin. Ang iba pang ari-ariang nasamsam ay dinala nila sa Jerusalem. Yan. So, kita mo yung mga sundalo noon, panahon, nila Makabeo, di ba, may taming sila. Tapos, yung sombrero nila, may bakal dito may bakal. Pinakita yung sa FB. Para pag papanain sila, sabay-sabay yung cover nila sa taas. Para ang mga palaso doon sa taas. So, yan ang digmaan ng araw. Okay, tuloy. Pinatay nila ang pinuno ng hukbo ni Timoteo, isang taong ubod ng sama at nagpahirap ng labis sa mga Hudyo. Ipinagdiwang nila sa kanilang lungsod ang kanilang pagtatagumpay.
Sa pagdiriwang na iyo'y sinunog nila ang mga taong sumunog sa mga pintuan ng templo. Isa sa mga iyon ay si Alistenes na nagtago sa isang maliit na bahay. Sa kanyang sinapit, tinanggap niya ang parusang nauukol sa ginawa niyang kasamaan. Ang kasumpa-sumpang si Nicanor kahambugay, nagsama ng 1,000 mga ngalakal para bumili ng mga aliping Hudyo. O, biro mo ha. Grabe, oh. Talagang, Hirap Walang- talaga yung pangalan ni Canor, no? salbahe yun pangalan ni Canor eh. Kahambugan. Kahambug. Biro mo yan ha. Nick. Walang mga ibang bansa na mga hintil na binibinta gawang alipin. Dito talaga sa mga Hebrew Israelite, mga Hudyo, ibibinta na gawang alipin. Di Canor pala yun, Nick. Oo. Sumpa-sumpa. Sumpa pala yung pangalan ni Canor. So, ganun. Sumpa pala yung pangalan ni Hambog. Canor. Hambog. Hambog pala yan, Misa. Mm. Labis na kahambugan. Ay nabigo at napahiya sa mga taong kanyang hinamak, ngunit tinulungan naman ni Yahweh. Dala ng kahihiyan, hinubad niya ang kanyang maharlikang kasuotan at mag-isang tumakas na parang takas na alipin. Doon siya nagtago sa Antioquia. Nagtagumpay lamang siya sa pagwasak sa sarili niyang hukbo. Iyan ang lalaking nagtangkang bumihag sa mga Hudyo para ipagbili at ibayad ang pinagbilhan sa mga taga-Roma. Siya ang nagpatotoo na ang mga Hudyo ay may makapangyarihang tagapagtanggol. Hindi sila maaaring magapi sapagkat sumusunod sila sa mga kautosang ibinigay niya. Mm. So, yung kautusan talaga, yung kautusan, sumusunod. So, ang teaching naman ni Pablo, akala kasi ng mga ibang mga kulang sa aral sa Yahawa nga sila, Yahawa siya, iba Yahawa lang, walang Yahawa siya, kulang sa aral. Doon sila kumuha ng aral sa Babylonian Bible. Talaga sinipa ni Pablo Antura kung doon ka sa Babylonian Bible. Kasi binago nila kinurap nila para masiraan si Pablo. Parang si Pablo tuloy ang naging kontrabida o ginamit ng demonyo. Pero hindi yan sa original. Sinabi ni Pablo sa mga hintil, kailangan kayo sumunod sa Torah, sa kautusan na binigay ni Yahweh kay Moses. Sundin ninyo. Pero kung ayaw talaga ninyo, huwag na napilitin. Yan ang sabi. Pero pag Hebrew Israelite ka, hindi pwede hindi sumunod. Obligado kang sumunod kasi Hebrew ka eh. Pero ang hintel, pasunurin. Pero kung ayaw, huwag na napilitin. Pilitin mo patuloy. Oh, si Timote, sinabi magpatuloy ka. Oh, nagpatuloy. Nagpatuloy si Timote. Pero si Tito ayaw. Huwag na napilitin. That's why si Tito, support yun. Sa Babylonian siya, pag piliting, may minute na mo patuloy, hindi na patuloy, paputol pa eh. Malupit yung Babylonian. Oh. So, yan ang nangyari. Patulan, nagkuha na ka ron. Ngayon, titingnan mo ang sarili mo. Hebrew ba talaga ako? Hintil. Pag hintil ako, huwag daw pilitin. Pwede pala ako kumain ng baboy. Kasi hintil naman ako. Pero tumanggap naman ako kay Abba Yahawa, Masyayak Yahawa Shai. Ibig sabihin, hintil akong elect. Kasi ang hintil na hindi elect, di talaga maniniwala yan. Loyal talaga yan doon kay Jesus Christ sa fallen angel. Kasi kung ano yung dugong mayroon siya, blood is thicker than water. Kung dugo niya ay fallen angel na mga satanas, si Jesus, si God, si Lord, si Amen, si Panginoon, ay doon talaga siya papanig. Kasi yun ang dugo niya eh. Yan ang mga hintil na mga non-elect. Pero ang hintil naman na elect, tumanggap lang kay Yahweh yan. Tumanggap yan kay Masyayak Yahawa Shai. Kaya lang, ayaw ko sumunod sa Torah. Sunday pa rin simba namin. Ngayon, kakain pa rin kami ng baboy. Yan ang taga-Caloocan. Mga elect na hintil yan. Huwag na lang pilitin yan. Pero Yahweh naman sila eh.
Hayawa siya naman sila. Pero, kumakain pa ng baboy. Yung isang kontrabida doon, huwag niyo sabihin kay Bishop na baboy yan, ha? O, pero mo. Kahit ano daw mangyari, di sa pagkalukbong eh. Ayaw pa magtalokbong. Mga hintil yan. Pero tanggap nila ang Yahawa, tanggap ng Yahawa siya. Ibig sabihin, mga hintil sila na elect. So, yan. Doon natin nakuha na hindi natin sila paghusgahan na bakit hindi nyo sundin ang Torah? Bakit? Eh ngayon ang tanong, Hebrew ba kayo o hintil? Pag sabihin ng Hebrew, obligado ka sumunod. Pag hindi ka sumunod, nako, parusahan ka dapat. Pero kung hintil, hintil ako hindi ako Hebrew. Sige. Bibili ka ng litson. Bibili ka ng crispy pata. Kasi hintil ka naman pala. So, yun. Kaya wala, may hintil ba dito o Hebrew lahat nandito? Ha? Baka sabihin mo, hintil na lang ako para makakain ako ng litson. Hindi naman para maging hintil. Bahala ka. Napakahirap pa eh. Okay, tuloy tayo. Hindi Uy, sure, wala na pala. Para gumawa pa naman ng litson. hindi sure kung alin, kaya bahala. Kakain hindi. Hindi sure kung alin. Dila ko tayo panalangin, Pastor Richard. Aba Yahawa, sa muli nagpapasalamat kami na patuloy ang iyong pagpapahayag ng iyong kalwalatian, higit ang mga bagay na nais mong malaman ng iyong mga rimnan, na iyong mga pinili na nagkalat sa apat na sulok ng lupa. Patuloy naming dalangin ng iyong patnubay, ang pagpukaw sa puso at kalooban ng mga natutulog na mga rimnan, na patuloy na ang kanilang identity ay hindi nila alam, o aming Yahawa. Patuloy namin hinihiling sa iyo, sa pamamagitan ng pangalang banal ni Masaya Yahawa Shai at ng kapangyarihan ng banal na Rokakadas. Patuloy po ninyong himukin sa pamamagitan ng YouTube channel ang puso at isipan ng mga tao na sa kanilang kalooban, alam nilang sila ay mayroong dugong Israelita. Aming alahayam mula sa iyong trono sa kasampung langit, ang biyaya ay mga ranasan ng iyong mga anak ayon sa panahong itinakda mo sa lupa. Pagpalain mo po ang biyaya naming inaantay. Ito'y dumating sa lalong madaling panahon at magamit ang aming mga kakayahan sa pagsasayos ng iyong mga salita. Nawa ay mangyari ang iyong nais, ang iyong kalooban ang maganap sa puso at buhay ng aming bishop, sa amin na iyong mga lingkod na walang kabuluhan. Ang iyong patuloy na pangunguna ang siya naming laging hinihiling sa lahat ng oras at pagkakataon. O Yahawa, salamat sa kalusugan, kalakasan, at sa iba't ibang uri ng karamdaman na kami ay iyong tinatakpan. Ang iyong biyaya ay patuloy naming tinatanggap, muli, Aba Yahawa, sa iyo lamang ang pinakamataas na karangalan, ang papuri at pagluwalhati sa nag-iisa mong banal na pangalan, o aming alahayam sa pamamagitan ni Masaya Yahawa Shai. Yaman.